phrase po doon specifically sa prophecy na ipinagkaloob ng Diyos kay Rebecca, the older shall serve the younger. Sa Tagalog mga kapatid, yung panganay ay paglilingkuran niya ang nakababatang kapatid niya. At dito po sa ating talata, ay ipapakita po sa atin yung pagpapatuloy po ng katapatan ng Diyos sa pagtupad ng kanyang ipinangako kay Abraham. At ano yun? Yung kanyang mabiyayang pagliligtas. At wala itong ibang lubos na katuparan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At dito sa talatang ito mga kapatid, maunawaan natin yung malinaw na katotohanan ng Ebanghelyo at nawa sa biyaya ng Diyos, no? Makita din natin at may katuparan natin mula sa ating pusong nagpapasalamat sa Kanya yung ating nararapat na tugon. At itong mga bagay na ito, yung katotohanan at yung ating tugon sa mensaheng ito ay may bubod sa mga salitang ito. Having become recipients of God's gracious promise of salvation through faith in Jesus Christ, let us not trade eternal blessings for temporary gain, but rather gratefully treasure and faithfully proclaim the gospel to others. Napakasimple, ngunit ito yung mensahe ng Diyos sa atin sa umagang ito. Sa Tagalog mga kapatid, yamang tayo ay mga naging tagatanggap ng mabiyayang pangakong pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Huwag nating ipagpalit ang walang hanggang pagpapalang ito para lamang sa mga pandalian o mga pansamantalang pakinabang. Sa halip, buong pasasalamat nating pahalagahan at tapat na ipahayag ang ebanghelyo na ito sa iba. At yung talata natin ay nahati ng malinaw sa dalawang bagay mga kapatid. Una, makita natin dito yung makapangyarihan o yung maalam na pagpili ng Diyos sa tagatanggap ng tipan. O sa English, yung tinatawag natin the sovereign selection of the covenant beneficiary. Makita natin ito sa verses 19 to 26. At sa ikalawang bahagi, mula verses 27 to 34, makita natin doon yung mapanghamak na pagtakwil sa tipan ng pagiging panganay. Sa English, the scornful rejection of the covenant birthright. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa mga kapatid, tayo magsimula sa unang bahagi ng ating talata, the sovereign selection of the covenant beneficiary. Dito sa pasimula ng perikope natin, muli natin makikita yung phrase na pinaulit-ulit sa mga previous chapters. Ano yun? These are the generations. Yung tinatawag nating Toledot. At dito, makikita natin, merong transition na nangyayari dito. So from Abraham to Isaac, ngayon naman, from Isaac to Jacob. At dito, makikita natin, mapapansin din natin dito yung pagtukoy kay Abraham bilang tatay ni Isaac. Binanggit si Abraham dito dahil, of course, kay Abraham nakipagtipan ng Diyos. Kay Abraham ibinigay yung pangako, yung covenant ng Diyos. At dahil anak ni Abraham si Isaac, kumbaga, naging tagapagmana siya. Siya yung tumanggap na rin ng covenant na yun. Pero originally, yung covenant, wala naman tayong tinatawag na Isaac, paano ba tatawagan yun? Isaac. Wala namang ganun, di ba? Abrahamic covenant. No? Pero kapag sinabi nating patriarchs, yung tatlo yung binabanggit. Abraham, Isaac, Jacob. So, dito mga kapatid, makikita natin na binanggit itong si Abraham doon sa kadahilanan na yon. Sa kanya ipinagkaloob. Sa kanya nakipagtipan ang Diyos. At makikita natin na si Isaac, yung katuparan, agarang katuparan nung isa sa mga pangako ng Diyos kay Abraham na patungkol sa pagkakaroon ng anak. At
sa pamamagitan ni Isaac, matutupad yung pangako ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham na magiging sindami ng bituin sa langit ng kanyang magiging lahi. Magiging sindami ng buhangin sa dalampasigan ng kanyang mga anak. And sa verse 20, may kita natin dito, binabalik tayo doon sa kung paano naman naging, mabilis lang kwento no? Pero alam natin, nung binasa natin yon, sobrang haba nun, nung passage na yun. Tapos naulit pa nung napunta na doon yung servant ni Abraham doon mismo sa bahay ni Rebecca. So kwento or sinabi dito, minention dito sa verse 20 yung kung paanong naging asawa ni Isaac si Rebecca, at ito'y isa rin sa katuparan ng Diyos sa kanyang malinaw na pangako kay Abraham. Pero dito sa mga sumunod na talata natin o sa sumunod na talata, may kita natin mga kapatid yung isang malaking problema. So, okay, yung katapatan ng Diyos, nakita natin. No, hanggang si Isaac na anak ni Abraham, nagkaroon na ng asawa. Merong problema. At ang tanong ay ganito, no? Ang Diyos ba ay tapat? Paano ba matutupad yung pangako ng Diyos kay Abraham? Ano yung problema? Si Rebecca na asawa ni Isaac, walang kakainan na magkaroon ng anak. Siya ay barren. Yun yung problema, mga kapatid, na makikita natin dito. At ito hindi bago sa atin. Hindi ba't si Sarai, no, na asawa ni Abraham dahil sa katandaan at lumipas na rin yung panahon para sa kanya upang magkaroon ng anak dahil matanda na nga siya, ay ganito din yung naranasan, yung barrenness. So same yung problem. Umaga na ulit, na-experience naman ngayon ni Isaac. Pero kung titignan natin, ano yung naging tugon ni Isaac dito sa problem na ito? Walang iba kundi manalangin. Manalangin sa Diyos, lumapit sa Diyos, humingi ng tulong sa Diyos patungkol sa bagay na ito. At sa kanyang paglapit sa Diyos, ano yung kanyang nakamtan? Walang iba kundi yung katugunan doon sa kanyang hiniling. At ito nga, si Rebecca, after so many years, 20 years ng pagiging barren, siya ay nagkaroon ng anak. Siya ay nagdalang tao. At isang bagay na matututunan natin dito, mga kapatid, dito pa lang sa unang bahagi na ito, ay yung katotohanan na ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin na ayon sa kanyang kalooban. Parang kung titignan natin, di ba kumbaga si Isaac yung tagapagmana nung tipan ng Diyos kay Abraham, di ba? So dapat pinagpala si Abraham. Pero makikita natin, si Rebecca, barren. It seems na parang, ba't ganito? Kala ko ba nasa amin yung tipan ng Diyos, kami yung tagatanggap ng tipan ng Diyos. Pero bakit yung asawa ko hindi magkaroon ng anak? Ba't hindi kami magkaroon ng anak? Hindi ba kalooban ng Diyos na kami magkaroon ng anak? Paano matutupad yung pangako ng Diyos? So yun, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin na ayon sa kanyang kalooban sapagkat siya ay tapat. Una, tapat ang Diyos sa kanyang sarili. At pangalawa, tapat siya sa kanyang pangako na binitawan specifically kay Abraham. And para sa atin, in application, mga kapatid, nawa sa mga panahon na tila ba tayo ay dumaranas ng mga iba't ibang pagsubok sa buhay na akala natin parang imposibleng mangyari itong bagay na to. Ang ipinapaalala sa atin, ang dapat nating tugon ay same. Manalangin sa Diyos, ipagkatiwala sa Diyos ang suliranin na ito
na inyong nararanasan. Hindi lang tayo mananalangin patungkol sa mga bagay na kayang-kayang, alam natin, kaya ng Diyos na gawin ito. Lalo na, ang panawagan sa atin, tayo ay lumapit sa Diyos. Lalo na sa mga panahon o sa mga pagkakataon sa ating buhay, mga pagsubok na parang imposibleng mangyari to. For example, itong ating passage mismo, wala siyang kakayanan na magkaroon ng anak. Pero nung sila'y nanalangin sa Diyos, ipinagkaloob kay Rebecca at Isaac ang kanilang panalangin. Tandaan natin mga kapatid na ang Diyos na ating tinatawagan, lalo na sa panahon ng matinding pagsubok, ay ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Ano ibig sabihin ng mga kapatid? Walang anumang bagay na mahirap sa Kanya. Pagkatiwala natin sa Kanya, ang mga bagay na ating pinagdaraan, ang mga pinapanalangin. Sa sumunod na talata, kinalaunan, so nanalangin si Isaac na magkaroon ng anak, si Rebecca, o magbunga yung kanilang pagmamahalan bilang mag-asawa, at dininig yun ng Panginoon. At kinalaunan, nung nakita natin, nagdalang tao si Rebecca. At meron siyang kakaibang napapansin sa kanyang sinapupunan. Ano yun? No? Masakit. May masakit siyang nararamdaman sa loob ng kanyang sinapupunan. Aware siya na hindi lang isa yung kanyang anak. At doon sa loob, makikita natin, mababasa natin, hindi makikita natin, mababasa natin dito sa ating talata, ay sinabi sa atin na nagtatalo ang kanyang mga anak. At dito, makita natin mga kapatid na imbis na yung pagdadalang tao ay pagpapala, 'di ba, para sa mga nanay, kananayan. Di ba't pagpapala ito sa atin o sa inyo? Di ako kasama doon. Pagpapala ito sa mga kananayan natin dito. Pero sa panahon na ito, sa punto na ito, dahil dun sa nararanasan ni Rebecca, parang hindi ito pagpapala sa kanya. Di ba yung mga nanay kapag buntis, di ba? Sumisipa yung bata sa loob ng tiyan. At minsan nakakaramdam din talaga ng sakit. Yung discomfort. Ganyan. Pero imagine mo, nag-aaway yung dalawang, no? Nag-aaway yung mga anak sa loob ng sinapupunan ng isang nanay. Kaya ito yung nabanggit ni Rebecca. Kung ganito lang din naman, bakit pa ako mabubuhay? Kung nagtatalo lang din naman pala yung mga anak ko sa sinapupunan ko, bakit pa ako mabubuhay? Muli, bilang aplikasyon sa atin, sa mga panahon na hindi natin maunawaan yung mga bagay-bagay na nangyayari sa ating buhay, tandaan natin na meron tayong pagtatanungan, malalapitan, na siyang nakakalam ng higit kanino man. Walang iba kundi ang Diyos. Kaya, kung titignan natin dito sa ating talata, ganun ang ginawa ni Rebecca. Siya'y nanalangin sa Diyos. Nag-inquire. Yun yung ginamit na word doon. Nag-seek siya sa Diyos ng kasagutan doon sa kanyang nararanasan. Bakit ko to nararanasan? Bakit nag-aaway yung anak ko sa sinapupunan ko? Tingnan natin yung kapahayagan ng Diyos bilang tugon sa tanong ni Rebecca. Ito yung prophecy na mismong galing sa Diyos. Basahin natin ulit. 2 nations are in your womb, and 2 peoples from within you shall be divided. The one shall be stronger than the other. The older shall serve the younger.
So ano yung implikasyon ng prophecy na ito? Kapahayagan ng Diyos para kay Rebecca. Ito yung tugon doon sa kanyang tanong. Ito yung dahilan kung bakit nagtatalo. Nagpapambuno yung kanyang mga anak sa loob ng kanyang sinapupunan. Ano? Mula sa kanyang mga anak, magmumula ang dalawang lahi. At itong dalawang lahing ito, o dalawang bansang ito, hindi magkakasundo. Lagi silang mag-aaway. So straight to the point mga kapatid, walang ibang tinutukoy ito kundi yung bayang Israel, the nation Israel, and the nation Edom. Na later on, yun yung immediate fulfillment nun. May future fulfillment pala nun. Hindi magkakasundo ang bayang Israel at ng Edomites. At kung mapapansin din natin mga kapatid, yung prophecy na ito na ipinagkaloob ng Diyos kapahayagan kay Rebecca, tugon doon sa kanyang katanungan, merong development. No? Tignan natin. Tungayan ninyo sa inyong mga Biblia. No? So una, nabanggit doon, 2 nations are in your womb. So malinaw. Meron kang dalawang anak. And 2 peoples from within you shall be divided. At yung dalawang anak mo, magsiseparate sila. Hindi sila magkakasundo. Punta tayo dito sa ikatlong line. The one shall be stronger than the other. Mas malakas ang isa, ibig sabihin, victorious yung isa mahina. Tatalunin niya yung isa. Hindi pa ganun kalinaw sa ikatlong line kung sino yung tinutukoy. Sino ba yung magiging stronger? Sino ba yung isasubdue niya? And dito, sa ikahuling bahagi, dito na mas naging malinaw yung kapahayagan ng Diyos kay Rebecca. The older shall serve the younger. So, malinaw ito kay Rebecca. At sa makapangyarihan at marunong na pagpapasya ng Diyos, ang kanyang pagpapala ay kanyang iginagawad sa mas nakababata. Hindi doon sa mas nakakatanda. Mamaya babalikan natin yan kasi pupunta tayo doon sa ikalawang point natin na kung saan mapag-uusapan natin doon yung karapatan o yung sa madaling salita yung birthright. Ano ba yung birthright? Lalo na sa context ng ancient Near East. Ano ba yung nakapaloob doon? Bakit ganun kahalaga yung birthright? Ito yung nagpagpasyahan at ipinagkaloob ng Diyos bago pa man sila isilang. Na ang bunso ay mas magiging malakas kaysa sa panganay. At ang panganay ay paglilingkuran ang mas nakababata. Ito'y pinagkaloob ng Diyos bago pa sila isilang, bago pa sila gumawa ng anumang bagay, ng kabutihan o ng kasamaan. Again, babalik tayo sa pinapoint natin dito. God is sovereign. No? Hindi natin madidiktahan ng Diyos. Bakit siya? Yun yung kapasyahan ng Diyos. Siya yung beneficiary. Yung younger ang beneficiary, hindi yung older. At dito, wala itong pinagkaiba doon sa kaligtasan na ating tinanggap mula sa Diyos. Sa kwento na ito, makikita din natin yung pagiging sovereign ng Diyos, hindi lang sa pagpili kung sino magiging beneficiary ng pagiging panganay, kundi maging sa ating kaligtasan na higit sa lahat. Pinapakita dito yung divine election. No? You heard it right mga kapatid, lalo na sa mga nakikinig sa atin or kung sino man sa ating dito hanggang ngayon, no? Kine-question nyo pa rin yung divine election, sovereign election ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Merong pinili ang Diyos bago pa malikhain ang lahat ng bagay. Hindi nakabase ang pagpili ng Diyos sa ginawa natin, kabutihan natin,
Ayon yun sa kanyang habag at biyaya. At mamaya mape-flesh out pa ito sa atin. So, tignan natin mga kapatid, no? Yung sumunod na talata ang ating tignan. So, yun yung prophecy, pinagkaloob ng Diyos, no? The other shall be stronger, or the one shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger. Ano yung sumunod na nangyari? So tapos na yung pag-aantay, yung paglilihip, pagdadalang tao, dumating na yung oras, yung taktang oras na kung saan manganganak na si Rebecca or nanganak na si Rebecca. At nung siya ay nanganak, ang sabi sa atin ng Biblia, no? Behold, twin, kambal, yung kanyang anak. At meron tayong mga kapatiran dito na makaka-relate. So, dito, makikita natin na dalawa ang ipinagkaloob ng Diyos. Hindi lamang isa, kundi dalawa ang pinagkaloob ng Diyos kay Isaac at Rebecca na anak. At itong pagkakaroon ng kambal na anak ay isa lamang sa dalawang passage sa Bible or instances sa Bible na mention. So una ito si Isaac at si Jacob. Then sa mga susunod na pag-aaral natin, Genesis din, may makikita din tayo na kambal. At dito, makikita natin, no, kwento sa atin dito, pinakita sa atin na sa pagkapanganak, sa panganak ni Rebecca, yung unang lumabas o yung panganay ay dinescribe as mapula or pula. Pula nga lang yung sinabi doon, pula. Imagine mo, anak mo no pula. Paglabas pula, parang nakakaano naman yun. Hindi siya usual. Tapos hindi lang yun. Hindi lang siya mapula, ano pa siya? Sobrang mabalahibo. Mabalbon. Kaya ang pangalan niya ay Iso o dun sa word na hairy. So hindi niyo ako pwede tawaging although mabalbon ako, Alvin yung pangalan ko. Hindi ako si Iso. So sumunod, makita natin dito pagkalabas ni Iso, kasunod niya si Isaac. Si Isaac. Pinanganak ko si Isaac. Si Jacob. No, tatay niya pala yun. Para magising lang tayo. So, makita natin, pagkasunod ng kapanganakan ni Iso, lumabas si Jacob, hindi si Isaac. No? At nakahawak si Jacob sa sakong ni Iso. Makita natin, no, hanggang sa paglabas, mula doon sa paglilista kanila ng kanilang sa sinapupunan ng kanilang ina, hanggang sa paglabas, makikita natin na itong dalawang to talagang sila, no, in war talaga sila, nag-struggle talaga silang dalawa. So, paglabas, nakahawak dun sa sakong ni Iso, at ito ay kaya tinawag siya, ang ipinangalan sa kanya ay Jacob o Jacob. The one who holding yung sakong. Pero ano din siya, negative din ginagamit yung pangalan na yun or may negative meaning din yung pangalan na yun. Kaya mag-iingat din tayo sa pagpapangalan sa mga anak natin. Kasi ang pangalang Jacob ay ibig sabihin, deceiver. No? Pero later on, makikita natin yun kung bakit yun yung meaning ng pangalan ni Jacob. So, si Rebecca, si Isaac at Rebecca ay nagantay ng 20 years. 20 years silang nagantay
para magkaroon ng anak. Imagine that, mga kapatid. At matupad, pagpalain ng Panginoon, matupad at magkaroon ng tagapagmana ng kanyang mabiyayang pangako. Sige, tuloy na tayo sa ating ikalawang bahagi. So mula doon sa makapangyarihang pagpili ng Diyos kung sino yung magiging beneficiary. Okay? Beneficiary ng kanyang covenant kay Abraham. Yung ating narrative ngayon ay lilipat doon sa makasalanang tugon ng tao. Specifically, si Iso. At inihayag sa atin yung ginawa ni Iso kung gaano niya hinamak ang banal na pribilehiyong iniugday ng Diyos doon sa karapatan ng pagiging isang panganay ayon sa tipan na kanyang pinagkaloob. The scornful rejection of the covenant birthright. So dito sa pagsasalaysay sa atin ng kanilang kapanganakan, after noon, may kita natin, no, fast-paced. May kita natin na malaki na sila. No? Lumaki na sila. At may kita din natin yung kanilang pagkakaiba. Yung malinaw nilang pagkakaiba kahit nakambal sila. Doon nga lang sa itsura, magkaiba sila eh. Di ba? Si Iso mabalbon, mapula. Si Jacob, ano lang, mahilig lang humawak sa sakong. So, may kita natin, doon pa lang. Pero dito, sa paglaki nila, may kita din natin yung pagkakaiba nila. Una, si Iso, dinescribe sa atin o sabi sa atin na siya ay isang adventurous na tao. Hunter. Gusto lagi lumalabas. Ang nanguhuli ng mga hayop, makakain. Pero itong si Jacob, ano lang siya? Tambay. Taong bahay. Doon lang siya sa bahay. Ano siya? Hindi siya gala, no? So, may kita natin yung mga ganong klaseng pagkakaiba ng personality ng kambal na ito. Ano pa? Nakita din natin yung nakatulad ng isang ordinary na family, yung kanilang mga magulang ay meron ding merong sa madaling salita, partiality. Si Isaac, ang favorite na anak niya, si Iso. Si Jacob, paborito naman siya ng kanyang nanay na si Rebecca. So, doon makikita natin yung ganong klaseng kahit sa pamilyang ito na nasa sa kanila yung covenant faithfulness ng Diyos, makikita natin yung dysfunctional na klase ng pamilya na mayroong partiality. Siguro kayo, no, kung na-experience ninyo sa yung may mga kapatid dyan sa inyong pamilya, experience nyo rin siguro, no, na si nanay o kasi si tatay merong pinapaboran yung mas nakakatanda o yung mas nakakababata. So nangyayari talaga yun. Pero ito yung katotohanan, mga kapatid. Ito yung tanong sa atin. Tama ba yun? Tama ba na sa isang pamilya magkaroon ng partiality? Mas mahal ko si ganito. Mas mahal ko si ganyan. Nangyayari yun dahil saan? Sa ating pagiging makasalanan, sa ating pagiging mahina. Pero, hindi ito kalooban ng Diyos sa atin. Hindi ito nakakalugod sa Diyos. At pakinggan natin maigi, mga kapatid, kung papaanong iniutos ng Diyos sa mga anak na mahalin at tigalang kanilang mga magulang, tungkulin din ng mga magulang na mahalin at pahalagahan ang kanilang mga anak. Walang pagtatangi. Sa biyaya ng Diyos, tayo ay, lalo na yung mga, dito, may mga anak, mga families dito, makita natin, sa biyaya ng Diyos, kaya tulungan na hindi makita, maranasan ng inyong pamilya itong dysfunctional klase ng pamilya.
sa biyaya niya. Dahil wala yung ibang madudulot, kundi chaos talaga. And later on, makikita natin kung ano yung kinahinatnan naging resulta nitong partiality na ito, favoritism. So tignan natin. Mabasa natin sa verse 28. Ito na yung nangyari. So after i-describe sila, ano yung pagkakaiba nila, sino yung mas mahal sino yung mahal ni Isaac, sino yung mahal ni Rebecca. Makikita natin itong dito na magfo-focus, magzi-zero in yung ating pericope. At ano 'yun? Verse 28. Verse 29 rather. And Jacob cooked a stew or pottage, and Esau came in from the field, and he was famished or faint. So isang araw, si Jacob, habang siya ay nagluluto, siguro dahil lagi lang siya nasa loob ng bahay, talagang din, no? Nag-aral din siya paano magluto. So, luto siya, and biglang dumating si Esau from hunting sa field, at siya ay pagod na pagod at halos mamatay na sa kanyang pagkagutom. Pero ano yung nangyari? Verse 30, and Esau said to Jacob, "Please feed me with this red, for I am faint or exhausted." So therefore his name was called Edom. So yun yung dahil nga dun sa kalagayan na pagod si hindi ta no, pagod na pagod si Esau, no, nakiusap siya kay Jacob na nagluluto nung panahon na iyon. Nabigyan siya ng makakain. Pakiusap, pakainin mo ako. Mamamatay na ako sa sobrang pagod, sa panghihina. Pero kung titingnan natin mga kapatid, anong nangyari? No? Verse 31. Ito yung sinabi ni Jacob. "Sell at once, first of all, your birthright to me." Yung pagkakataon na yon, na kung saan imbis na maawa si Jacob sa kanyang kapatid na si Esau na pagod na halos mamamatay na dahil sa sobrang gutom sa pagod, bigyan niya ng pagkain na makakain, ginamit niya yung pagkakataon upang kunin yung kanyang minimithi, yung hinahangad niya na yung birthright. Bakit? Mamaya natin sasabihin, siyempre. Verse 32. Ito yung tugon ni Esau doon sa sinabi ni Jacob na ibenta mo sa akin. Benta mo muna sa akin yung pagkapanganay mo. Ano yung sabi ni Esau? "See, or behold, I'm about to die." Mamatay na ako. Mamatay na ako sa sobrang panghihina. So what is this birthright to me? Aanuhin ko pa tong birthright na ito, pagiging panganay na ito, itong karapatan na ito. At ano yung sinabi ni Jacob? Verse 33. "Sige, mangako ka sa akin. Mangako ka sa akin na tong birthright na ito. Binibenta mo sa akin tong birthright na ito at bibigyan kita ng makakain." So ganun nga yung nangyari. Pinakita sa atin sa verse 33, "So he swore to him and sold his birthright to Jacob." Lastly, verse 34. "And Jacob gave to Esau bread and pottage or soup of lentils. Then he ate and drank and arose and went his way." Ito yung binigay sa atin ni Moses sa pagtatapos ng kabanata na ito, ng narrative na ito, patungkol
magkambal na si Esau at Jacob, Esau despised or contempt, scorn his birthright. Ngayon, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Ano ang ibig sabihin nito? Bakit ba napakahalaga ng birthright? Bakit nagawang kunin ni Jacob yung pagkakataon na iyon para mapasa kanya itong birthright na ito? Let me read yung comment ni Desmond Alexander, isang author regarding sa dictionary ng mga words sa Bible. So, sabi ni Desmond Alexander, under normal circumstances, the firstborn son receives certain inheritance rights. Maging sa panahon natin ngayon, ganoon naman talaga yung panganay, di ba? Yung panganay nagmamana ng mga ari-arian. Tuloy natin, including a double portion of material inheritance, family headship with a special emphasis on spiritual leadership, and the father's deathbed blessing. Kaya later on, makikita natin, dahil alalahanin natin to mga kapatid, kasi ipipreach to sa atin, itong bagay na ito, yung marireceive na yung blessing from Isaac. Etong time na to, nung binenta ni Isaac yung kanyang birthright kay Jacob, wala si Rebecca, wala si Isaac. Hindi sila nabanggit. So, kaya mapapansin natin na to preempt yung exhortation na yun or yung preaching na yun, makita natin, di ba, na nung ibibless na si Isaac, si Isaac na naman ako, si Esau, no? Nung ibibless na si Esau kasi nga siya yung panganay. Yun yung nasa isip ni Isaac, dahil siya yung panganay, sa kanya yung yung pagpapala, no? Pero si Jacob, dahil nga gustong-gusto niya yung birthright na yon, yung pagpapala ng birthright na yon, no? Doon na papasok yung kanyang panloloko kasi bulag na yung tatay niya noon. So, glimpse lang nung magiging exhortation later on sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral. Tuloy lang natin to. Such customs reflected the practice of the ancient Near Eastern world. For example, the family estate was typically divided into a number of portions equaling the number of sons plus 1. So, example, ganito. 4 na anak. Yung panganay, madodoble yung kanyang inheritance. Makakatanggap din yung iba, pero mas malaki yung matatanggap nung panganay. So, tuloy natin. And the firstborn son would receive 2 portions. With regard to leadership of family, C.F. Keel writes, with the patriarchs, this chieftainship, o yung pagiging head, includes rule over the brethren and the entire family. Genesis 27:29. And of even greater significance, ito yung pinaka-highlight itong quotation na ito, mahabang quotation. Of even greater significance, the title of the blessing of promise, Genesis 27:4 and 27-29, which included future possession of Canaan and the covenant fellowship with Jehovah. So yun yung laman or yun yung blessing na nakapaloob doon sa pagiging panganay. At yun yung gustong makuha ni Jacob. Na magandang bagay. Inaasam niya yun. Gusto niyang yung fellowship kay Jehovah, yung covenant, no? Na meron ang Diyos, gusto niya mapasa kanya, which is kung titignan natin mga kapatid, no, magiging consistent tayo sa sinasabi sa atin ng kabuuan ng ating passage, lalo na sa unang bahagi nito, sa kanya naman talaga yun. Hindi ba? Sa kanya talaga yun. The older shall serve the younger,
Sa kanya talaga ibinigay ng Diyos yun. No? Alam niyo ni Rebecca, kaya mahal niya si Jacob. Kaya may partiality. Di ba? Alam, sa kanya talaga yun. Pero, no, tandaan natin mga kapatid, dito din papasok yung, sovereign ng Diyos. Okay? Sovereign ng Diyos. Pinili niya si Isaac, ay si, wait ba ako Isaac na Isaac? Hindi pa ako nagtra-transition. No? Pinili niya si Jacob bilang beneficiary ng covenant na ito. No question. Without, yung hindi pa sila pinapanganak, no, hindi pa nakagawa si Jacob ng pagkakamali, pandaraya. Kanya na talaga. Pero mga kapatid, tandaan natin na despite na totoo na sovereign ng Diyos, merong human responsibility. Responsible si Jacob sa kanyang ginawa na pandaraya. At hindi yun kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa totoo lang, mga kapatid, kung titignan natin, kahit di naman niya gawin yung pandaraya na yun eh. Hindi ba? Kahit di niya gawin yung pandaraya na yun, sa kanya mapupunta yung blessings ng Diyos. Sa kanya mapupunta. Yun yung pinangako ng Diyos, yun yung kapahayagan ng Diyos. Pero ito mga kapatid, sa kabila ng responsible siya dun sa kanyang ginawang pagkakamali, na kanyang pandaraya, sa kanyang panganay na kapatid na si Iso, pinaglakip-lakip yun ng Diyos para mapunta pa rin sa kanya yung birthright na yun. At hindi ba't ganun din sa atin? Mga bagay-bagay sa buhay natin, pinaglakip-lakip ng Diyos. Sa kabila ng mga kamalian, kasalanan na nagawa natin, hindi nun naaadlangan yung katotohanan na sa biyaya ng Diyos, bago pa man likhain ang lahat ng bagay, pinili niya tayo upang maging kabilang kay Kristo Jesus at makatanggap ng kanyang pangakong pagliligtas. Kayo maniwala dun sa sinasabi, hindi nakita kasi ng Diyos na mananampalataya. Hindi ganun yung sinasabi ng Biblia. Hindi sinasabi ng Biblia na nakakita kasi ng Diyos, sasampalataya ka, kaya kanya pinili. Mali yun. Hindi yun yung tinuturo natin, hindi yun yung tinuturo ng Biblia. Sa karunungan ng Diyos, sa kanyang kapangyarihan, pinili niya tayo bago pa ang lahat ng bagay na mapabilang kay Kristo Jesus at maging pawang tagatanggap lamang ng kanyang mabiyaya na pagliligtas. And katulad ni Jacob, responsible din tayo sa mga ginawa natin mga pagkakamali, mga pagkakasala. Pero ito yung comfort sa atin. Yung mga bagay na yun, yung past, future, even the present, hindi makakapaghiwalay sa atin dun sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At dito na nga, dahil 28 na. Paano natin makikita paano pinapakita sa atin dito yung mabuting balita? Although napahapyawan ko na. No? Ito yung kapahayagan ng mabuting balita sa atin sa passage na ito, mga kapatid. Sa totoo lang, lahat naman tayo, bawat isa sa atin, ay tunay na makasalanan laban sa Diyos at walang anumang bagay sa atin na nakita ang Diyos para piliin niya tayo at maging tagatanggap tayo ng pagliligtas niya. Wala. Doon tayo mag-uumpisa. Kung babalikan natin ang ating mga nakaraan, kung babalikan natin kung ano yung ginawa natin kanina, itong isang linggo na lang, di ba? Kaya nga tayo nanalangin kanina ng repentance para sa ating mga kasalanan kasi nakagawa tayo ng pagkakasala laban sa Diyos.
Hindi yun. Hindi yung ating ginawa naging basihan ng Diyos para maging tagatanggap tayo ng kanyang mabiyayang pagliligtas. Ngunit sa kabila nun, mga kapatid, sa kabila ng ating mga kasalanan, karapat dapat tayong tumanggap ng parusa ng Diyos sa lahat ng ating mga pagkakasala. Ito yung katotohanan kino-communicate sa atin, na kino-communicate sa atin ng gospel in view of the covenant redemption, ng pactum salutis, the covenant between the persons of the Trinity, the Father, Son, and the Spirit. Bago pa likhain ng lahat ng bagay, bago pa nang pasimula. No? Naroon na yung plano ng Diyos ng pagliligtas. Jesus Christ fulfilled this prophecy. Ano yung prophecy na yun? The older shall serve the younger. Hindi ba't ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating panganay na kapatid, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, He is our responsible elder brother bilang mga elect, willing and ready to accomplish what God the Father's planned from before the foundations of the world for us to be reckoned as beloved children of God and co-heirs of the same promises with Him. No, kasi kung titignan natin mga kapatid, no, wala tayong birthright na tinatawag by virtue of being under Adam's posterity. Wala tayo fallen. Walang birthright. Walang pagpapala ng Diyos. Lahat tayo into condemnation, eternal damnation. Pero by God's mercy and sheer grace, we become beneficiaries, recipients of this eternal salvation. Our right to be called as children of God and co-heirs with Christ is all of grace through faith. Linaw-linaw ang sinasabi sa John 1:12, ano? No? Sapagkat sino mang tumanggap at sumampalataya sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo, ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, hindi sa pagiging mabait, hindi sa pagiging okay, hindi doon, hindi nakabase sa good works natin. Nakabase sa good works ng ating Panginoong Jesucristo. At ito yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Fulfilling itong kapahayagan ng Diyos, the older shall serve the younger. Hindi ba't ang ating Panginoong Jesucristo para sa atin na mga pinili ng Diyos tayon sa kanyang biyaya, makasumpong ng kaligtasan, mabiyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Di ba? Mark 10:45. For even the Son of Man came not to be served, but to serve, and gave His life as a ransom for many. Pinaglingkuran tayo ng ating Panginoong Jesucristo na ating panganay na kapatid sa pamamagitan ng lahat ng kanyang ginawa. Naparito, naging katulad natin, namuhay ng matuwid, nagdusa, pinako sa krus, namatay. Hindi doon nagtapos. Muling nabuhay, umakyat sa langit, nakaupo sa kanang trono ng Diyos, at inaasam natin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya anong tugon natin, mga kapatid?
sa mabiyayang kaligtasan na ating tinanggap mula sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi pagmamayabang, hindi pagmamalaki. Hindi natin sasabihin na hindi mas ano ko mas yung pananampalataya ko kasi mas malaki. Hindi ganun. Mas marami kasi akong ginawang mabuti sa aking kapwa. Hindi ganun. Ano pa ang tugon natin? Paglilingkod sa bawat isa na mga kapwa natin kapwa natin kapatid sa pananampalataya. Hindi lamang the older shall serve the younger. We serve one another. Di ba? Hindi kami mas matanda. Kami yung paglingkuran. Hindi ganun. Discipleship. Yung mga mas nakakatanda, i-disciple natin. Yung mga mas nakababata sa atin. Matulungan natin sila, hindi lamang sa buhay pananampalataya, kundi kasama doon yung sa pagdidesisyon sa buhay. Yung mga bagay related sa buhay na ito na pinagkaloob ng Diyos sa atin bilang mga mananampalataya. Ano pa? Huwag natin tularan si Iso. Ano? Huwag natin tularan si Iso na oo, bagamat hindi talaga sa kanya. Hindi talaga para sa kanya yung birthright. Wala talaga sa kanya yun. Yung pagpapala ng Diyos. No? Pero makita natin by His action. Makita natin na talagang hindi para sa kanya. At makita natin na ganun na lamang yung kanyang pagturing, mababang pagtingin doon sa time. Di ba? Mababang pagtingin doon sa covenant ng Diyos na pinagkaloob niya kay Abraham. Huwag natin tularan si Iso na walang pagpapahalaga sa kaligtasang ating tinanggap sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sa paanong pamamaraan, mga kapatid? Pinagpapalit natin yung kagandahan, biyaya ng mabuting balita. Saan? For example, Lord's Day, maririnig mo yung gospel. Pero anong mas gusto mo? Yung mundo. Hindi ka atin ng Lord's Day, hindi ka makikinig sa preaching kasama ng mga attending the means of grace. Kasi mas pinipili mo yung mga bagay na walang katuturan. Mga bagay na dito sa mundo. Ano pa? Pinagpapalit mo yung iyong pananampalataya, pakikipag-isa kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng pagkakaroon ng relasyon sa hindi mananampalataya. Pinagpapalit natin yung kagandahan ng mabuting balita, mapangako ng Diyos para sa atin sa sa karangyaan. At sa mga bagay na panandalian lamang. Huwag nating tularan si Iso, mga kapatid. Hinamak niya ang tipan ng Diyos. At wala iba itong patutunguhan, kundi hinamak niya ang Diyos na nagbigay ng tipan na para bang wala itong halaga. Basura na kahit anumang oras, pwede kong itapon. Pwede ko ipagsawalang bahala. Ganyan yung ating pananaw kung sa ating sarili. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Bagamat dumarating tayo sa mga ganong klaseng pagkakataon sa ating buhay, sa ating kahangalan, ito yung comfort sa atin. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na manatili sa ganoon. Siya na tumawag sa atin, ang siyang magsusustain sa atin hanggang dulo. Hanggang matupad natin yung kalubusan ng pangako ng Diyos sa muling pagbabalik ni Kristo Jesus. Kaya take heart, mga kapatid, marami tayong pagdaraanan sa mundong ito.
Ngunit pahalagahan natin yung atin nang tinanggap at ano yun, yung mga pangako ng Diyos na nakapaloob sa mensahe ng Ebanghelyo na walang iba kundi si Kristo Jesus. At ito din yung ibahagi natin sa ating pamilya. Nang sa gayon sa biyaya ng Diyos, sa ating pamilya, sa ating mga trabaho, kaibigan, kaeskwela, sa mga tao na nakakasalamuhan natin, ito yung ibahagi natin sa kanila. Ito yung ipahayag natin sa kanila. At sa biyaya ng Diyos sa kanyang awa, sila din, kung sila ay pinili ng Diyos na mapabilang kay Kristo Jesus, makakasama natin sila at mapaglingkuran natin ang bawat isa habang tayo kasama-samang nag-aantay sa muling pagbabalik ng ating panganay na kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, na kung saan lulubusin niya ang mga pangako ng Diyos para sa atin. Tayong lahat ay manalangin. Aming Diyos, salamat po sa pagkakataon na ito na inyo pong